Okay, let's start. So, our main objective for today is basic CMS lang po. Na kung saan, kailangan po natin gumawa ng index page for the home page and admin page para po sa configuration ng home page. So, kung ano po yung upload ko po doon sa admin page, dapat po yun yung lilitaw sa home page. Ganun lang kadali. So, yun po yung content management system. Pero yung gagawin ko, madali lang. So, parang ano lang naman to, midterm nyo, pero pinagkaiba is sa inyo kasi may application talaga. Ito, for ano lang talaga, lesson. So, ayun. So, ngayon, from the start tayo, from the top, kaya kung nakikita nyo dito sa htdocs, via CPE, wala siyang laman. Gets ba? So ngayon po, create po tayo ng panibagong folder which is config. Kasi dyan po natin ilalagay yung configuration files tulad ng plugins. So ulit po tayo, Bootstrap 5. Then kuha tayo ng navbar. Scroll lang tayo konti. Ano to? Tapos po, copy-paste lang po natin to for the plugins po. Then, close natin yung body. Then, close po natin HTML. Save po natin to sa loob po ng htdocs, bscpe, then config. Then, rename natin to as plugins.php. Then, again po, buburay lang po natin yung title. Tapos po, create po tayo ng panibagong file for the home page. Ikakopy lang po natin yung code ng navigation bar. So, from nav to closing nav. But make sure po we have to include the dbcon.php which is nasa loob po ng config. Ay, dbcon. Plugins. .php. Ayan. Then, labas lang po tayo ng BSCPE and we have to rename this as index.php. So, to confirm po if our website is working po, just click this po under the Apache, then BSCPE. Dapat po, lilitaw yung mga links na yan. So, ano naman po yan? Responsive. So, ganun lang. Tapos po, palitan lang po natin yung link. Ngayon lang po natin siyang... Hindi, palitan natin to. Kunin ko na lang yung dati. Ito. Yung may button. Ito yung tahimik. Nari sa inyo. Kapagod kayo, buti naman. Buti naman kasi tahimik eh. I-paste nyo na lang po dyan. Buray nyo lang po natin itong input type or yung input tag. Then, palitan natin ito ng login. Tapos po, gawin natin secondary para may iba naman. Then, balik lang po tayo dito sa BSCPE. Ayan po, at least may login button dito. Then, search nyo lang po dito yung modal. Scroll lang po tayo sa modal. Kukunin lang po natin yung large size. Then, scroll lang po tayo sa baba. Hanapin natin itong button. Kasi kakopy lang po natin yung database toggle at saka yung database target since we have already an existing button po. Wherein ipipaste na lang po natin siya dito. Then, meanwhile naman po, sa modal naman class, kakopy lang po natin from this comment po. Scroll lang po tayo sa baba hanggang po sa footer. Ay, kasama pala siya. Ito. Ayan po. Then, dito po, ilalagay nyo po siya under the navigation. Then, let's check po if our program is nagrarun na maayos. Emerald yung po mo. Ay, sige. Ayan. So, lumitaw po yung model heading. Kala ko nakano eh. So, lumitaw po yung model heading. The next po, palitan lang po natin ng login. Tapos, hanap lang po tayo ng Bootstrap 5 login page.
kuha tayo doon sa dati. If my template. So, ito na lang kukunin ko ulit. Ito na lang. Para masanay kayo. Paste natin dyan. Then, sa CSS po, ikakopy lang po natin. Balik po tayo sa plugin. Ilalagay lang po tayo ng style na tag. Including po yung closing na style. Then, ipipaste po natin yung CSS dito. Then, let's check po if gumagana po siya. Ayan. Joke lang palang pangit. Tinry ko lang. Balik na natin sa dati. Ayaw kasi hanap tayo form na lang. Ayan po, Bootstrap 5 forms. Hanap tayo dito. Pwede na siguro to. Copy na lang natin. Then, dagdag tayo ng konting space sa loob po ng division. Pipaste lang natin yan. Then, refresh. Uy, may nag-ano sa'yo. Mention. So, ayan po. Meron na po tayo ditong matinong form. Then, yung form po, yung closing tag na form at saka yung button, ikakat nyo po yan. Then, buburahin nyo po yung close dito. Ipipaste nyo lang po dyan, class. Ayan. Tapos po, dapat nilitaw dito, login. Yung check me out, alisin nyo na yan kasi irrelevant naman yan. Tapos yung email address, palitan po natin yan ng username. So dito lang po, isa lang po user level natin, si admin lang. Then, palitan po natin input type, gawin po natin text. Tapos po, maglalagay po tayo ng required sa dulo. Ganon din po yung sa password. Maglalagay po tayo ng required. Next po, maglalagay naman po tayo ng name. Maglalagay natin name dito is username. Then dito po sa password, ang ilalagay nating name is password. Then we have to configure po yung form. Naglagay lang po tayo ng action is equal po siya sa config slash login authentication.php. Then yung method po natin is post. So pag maglalagin po tayo, admin, tapos 1, 2, 3, hindi ko na database to, pero kayo magde-database sa login. Ayan. So, pumapasok na po tayo dito sa login authentication.php. Since file not found po, ang next naman po natin is gagawa po tayo ng login authentication.php. So, PHP po, then $, username is equal po sa $, post, then username. Then, ganun din po sa password. Is equal po sa $, underscore, post, then, ilalagay po natin yung password. Ilalagay po tayo ng if. If na lang gagawin ko. Username is equal po siya sa admin. And password is, sorry, wala pa siyang $, is equal po siya sa 1, 2, 3. Then, ang gagawin po natin is header po natin sa location. Which is location po natin is /admin/admin.php. Pag mali po yung credentials na binigay, ang gagawin po natin is header, location, then ang ilalagay na lang po natin dyan is // para i-access niya yung index.php. Then next po is maglalagay po tayo ng session start dito kasi magse-session po tayo. Tapos po magde-declare po tayo ng session dito, which is ang pangalan is error. Then ilalagay na lang po natin is invalid, username, or password. Semicolon. O, save lang natin yan under the config folder. Then login authentication.php. Tapos po, balik lang po tayo dito sa index.php. Magse-session start po tayo. Session _start.
Then pagka session underscore start po, sa ilalim ng navigation bar, check po natin if may laman po yung session na error. So paano po yung gawin? If is set $_ session, which is, check po natin may laman yung error. Then ang gagawin nyo lang po is, ipiprint lang po natin yung error. So, PHP tayo ulit dito. Tapos po, search lang po natin yung Bootstrap 5 alert. Di ba? Paulit-ulit lang. Na-discuss ko na to before. So, scroll lang po tayo. Hanapin po natin yung may yung may X. May button na exit. Copy-paste. Then, ipipaste po natin dito. Then, next po na ilalagay natin is buburay lang po natin yung part na to kasi hindi naman natin gagamitin. Then, dito po, ipiprint po natin yung $_ session na error. Close natin. Tapos po, palitan lang po natin ng kulay. So, imbis na success, gagawin po natin danger. So, let's test po if gumagana na po yung system natin. So, admin123, invalid username or password kasi capital siya. Pero pag nilagay natin admin, then 123, dapat po, diretso po siya sa not found. Ayan. So, gumagana po yung login authentication natin. Now, since again po, not found po yung admin.php po natin, punta po tayo dito sa directory. Then, Ctrl-Shift-N po tayo. Lagay lang po natin, admin. Tapos po, class. Sige. PHP po tayo. Then, ang gagawin po natin, class, kukunin po natin yung navigation bar. But before that, we have to include po yung // then config/plugins.php. The next po is, kunin po natin itong navigation bar. Ito. Copy natin to. The next po is, ilalagay lang po natin dito yung navigation bar. Save lang po natin to sa loob ng admin. Then, admin.php po tayo. So, pag in-access po natin to, lilitaw na dapat si navigation bar. So, alisin lang po natin yung search again. Then, alisin na po natin yung mga links. Okay, mag-i-itsura nito. Hindi, wag na pala. Gawin natin log out. So, si logout po, imbis sa primary, gawin natin danger. Then, convert natin to yung button type, gawin natin submit para po magamit po natin yung form. Tapos class, yung form po natin, mag-action po siya sa // Then, yung method po natin is post. Bakit? Para lang ma-log out. O yan, just log out. Ay, hindi pala siya na-unset. Ayan o. Nakalimutan ko yung unset. Unset. Sorry, unset. So, dito po sa index.php, after niya i-print po, kailangan po natin i-unset. Ba't di gumagana? Sorry, dito pala. Unset. I-unset po natin si $_ session. Then, yung error. Tapos semicolon. So, pagka-refresh po, dapat di nawawala. Yan. Nawala na. So, login po tayo ulit. Admin, then 123. Tapos po, log out. O, yan. Tapos login. Then, admin 123. So, next po, dito na po tayo sa admin page. Palitan lang natin yung pangalan na logo. O, hanapin natin logo.
Saan yung log? Ito. Gawin natin admin para hindi nakakalito. Then, yung sa ano po index, gawin natin homepage. O kaya sabihin natin CMS. Kaya pagka-refresh, ito po yung tsura. Then, ang next na gagawin po natin is, search lang po natin yung PHP upload files. So, sa PHP upload files po nito, ang main objective nga po natin is makapag-upload po tayo ng picture. So, hanapin lang po natin yung complete upload file PHP script. Yan po, hanapin po natin yung complete upload file PHP script. So, ikakopy po natin ito. And copy. Then, ipipaste po natin sa panibagong configuration file. Yan, PHP. Yan. Save natin. Under the config po, lalagay lang po natin dyan yung upload carousel.php. Kasi mag-upload tayo ng carousel. So, dito po class, i-upload po natin lahat ng laman. Di ba nasa configuration tong upload carousel.php? Which is this one po. Ayan, config. Upload carousel. Nasa loob po siya ng config. Oh. Dapat po, lalabas po tayo sa config kasi ilalagay po natin sa uploads, images pala, yung mga picture na i-upload natin. Then, ika-category po natin yan as carousel. So, to navigate po, dito po, saan po daw ilalagay? Yung target directory po, saan po daw ilalagay yung mga pictures. So, // then images, then carousel. Maglalagay po kayo ng slash dito. So, ganun lang kadali. Gets ba? Nakukuha nyo? Next po. Ito po, class. Kung nakikita nyo, ito yung pangalan ng file natin. Ika-cut nyo po yan. Then, ilalagay nyo po dito sa taas. Tapos, lagay lang natin dito, file, o kaya name. O kaya file name na lang. File name is equal po siya dito. So, nakita nyo mahaba na yan. The next po, ito, $sign na lang po natin to. O, yan, $sign, tapos file name. Subukan po natin mag-upload. Kaso, wala pa pala yung upload, no? Yan. The next po is, scroll lang po kayo sa taas. Ika-copy po natin yung HTML niya po, which is naka-form po siya. Ayan o, form. Then, back lang po tayo dito, class. Tapos po, proceed lang po kayo dito sa index.php. Sa admin.php. Scroll lang kayo sa baba. Then, dito po, i-paste nyo po dyan. Refresh. Then, ayan po, meron na po tayong select image to upload. So, maglalagay na po tayo ng BR dito for additional next line spacing. Tapos, maglalagay din po tayo ng H3. Sabihin po natin, carousel, upload. Then, H3 po tayo ulit. Refresh. Ayan, carousel, upload. Next po, maglalagay lang po tayo dito ng required. Bakit po kailangan ng required? Kasi, pag inalis po natin required, there is a, lisin ko muna yung required, no? Pag kasi inalis po natin required class, wala tayong nilagay na picture, mag-error siya. Gets ba? So, kailangan po, ayan, no file chosen, tapos mag-upload ka. Ano mo yun? Ano i-upload mo? So, you have to put po, required po. Then, yung directory po natin, buhay na natin to. Then, yung directory po natin, yung picture po, idediretso po natin siya sa /config/upload carousel.php. Sino na yung nakagawa nito? Kayo nagawa nyo na to? Sa CMS nyo? Hindi pa. So, yan. Konti. So, let's check po if nagkakalaman po yung carousel natin. Ayan po yung carousel. Try natin mag-upload po ng pictures. Ano kayo papakita nito? O, diba? Pictures, tapos ito na lang. Then, upload natin image. So, pag nakita nyo po yung class, your file is too large, madali lang po ayusin yan. I-adjust nyo lang po yung dito sa upload carousel. Hanapin nyo po itong 500,000 kilobyte. Ay, ano ata ito byte.
Hindi ako sure. Ilagay nyo na maraming zero. Refresh nyo lang. Ayan. Nagkaroon ng file dito. Ayan o. Kita nyo. Isa pa mag-upload ako ulit bago choose file. Tapos ito pong coins. Check nyo. Isa lang yung file na yan Upload image. Ma-upload siya dito. Basic lang Next. Di pa tapos. In-upload nyo pa lang. Hindi nyo pa siya piniprint. Next po, kailangan lumabas. Tama. Next naman po yung gagawin natin, class. Kapag po uploaded na po yung files natin, ang gagawin lang po natin, buburay lang po natin to, tapos header lang po natin. Idediretso po natin siya sa /admin/admin.php semicolon. Tapos refresh. Continue. Sorry. Sa paano, mag-upload ako portrait kasi ito Gusto ko landscape. Ito na lang. Ito. Upload natin. Yan na po. Na-upload siya dito. Kita nyo? But, we have to also consider po na medyo boring yung pag-upload natin kasi papansinin nyo upload natin to. Upload natin. Tingnan nyo. Yung niya, poster niya. Yung enrollment nun. Next po, lagyan po natin to ng panibagong session. Favorite natin session Session start. Para po makapag-session po tayo. Session, $, session. Then ang pangalan ng session natin is message. O kaya success. Then lalagay po natin the image, the $, ano kasi pangalan nun? File name has been the file name was uploaded yesterday. Today? The file name was ba dapat? Uploaded successfully. Is ba? Sige. Kaya pala may something na mali. Susubukan po natin mag-upload ulit. Ayan. Upload the image. So wala pa yan. Kasi hindi pa natin piniprint. So imbis na mag-ano na lang tayo, class, i-copy na lang po natin to kasi may existing naman tayo dito. May existing template tayo. Then sa admin po, ilalagay po natin to sa baba ng navigation bar. Then palitan po natin ng gawin natin success. Palitan natin ng variable name. Tapos po, try natin i-refresh. Then choose file. Tapos po logo. Patuloy lumitaw kasi hindi pa tayo nakapag-session start. Tataka pa ako, di ko pa pala nilagay. Isa pa, refresh. Okay. Then, upload tayo nito, Brett. Di pa tayo pa din. Ayaw sa inyo, no? Yeah, actually, try ko. Session start. Session start. Ito, okay lang kahit small to Success. Kasi error siya I forgot. Piniprint niya yung error. Ito. Success. No, ayaw mo palitan. Success. Then, success po tayo. Save lang po natin. Then, last chance, sana pagbigyan. Upload image. Ayan. Pero kulay red kasi nga, dunker pa siya. So, gawin po natin success. So, para hindi mo dry yung website nyo. So, isa pa po, for testing. Dog. Diba? Okay na, gets nyo. Ganun lang kadali. Next!
The problem is, paano natin ipiprint lahat yan sa carousel? Paano nyo makukuha lahat ng pangalan na to, then ilalagay nyo po doon sa image source ng carousel? Yun yung assignment nyo. Malilito din si GPT. So, ganito yun, class. Database tayo dyan. Admin, access natin yung PHP my config. So, wait lang po tayo. Yes, magka-query po tayo ngayon. Refresh po natin ulit kasi hindi po lumilitaw yung dito sa gilid. Ayan, lumitaw na pala. So, search lang po natin yung query na insert into. Kasi po, lahat po ng image name, i-insert po natin yan. So, ikakopy lang po natin to, yung database configuration po natin. Then, create po tayo na panibagong file for the dbcon.php. So, dito po, lalagay natin DB name is CMS BSCPE. So, hindi lang ikot. CMS. Password po is, sorry, sinasave ko na siya. Wow, galing. Tapos, save po natin to sa loob ng config, then dbcon.php. Gets ba? So then, next po, just to confirm po, if gumagana po yung dbcon.php, access po natin localhost, then bscpe, then config, then dbcon.php. So, nag-error po yan kasi po, wala pa po tayong CMS na database, CMS bscpe. Kasi sabi niya, unknown database. Tapos po, proceed lang po kayo dito, create lang po tayo ng bago, dapat kasi lilitaw lang doon blank. Then, i-create nyo lang po. Tapos class, create tayo ng bagong table. Table name po natin is carousel. Tapos po, yung columns po natin is 2. Kasi yung isa sa ID, yung isa po sa name. Tama, yung picture. The next po, 255, then 1,000. Baka kasi may mag-upload ng 1,000 eh. Yan. Check nyo lang po yung auto-increment. Look, nag-back. Biglang nag-back. Bakit inis nag-back? Ayan, BSCPE tayo ulit. Table name, sorry. Carousel. Tapos po, 2 columns. ID, then name. Varchar. Then, 255, tapos 1,000. Then, auto-increment po tayo kay ID. Then, scroll lang po tayo, save. O, yan po. Kaya pag in-access po natin yung carousel, wala pang laman yan kasi wala pa tayo ni-insert eh. Therefore po, balik lang po tayo kay upload carousel. Tapos po, include po natin yung, okay, require once pala, sorry. Require once, dbcon.php, semicolon. The next po is, kapag po successfully uploaded po, refresh lang natin dbcon.php, tama, blanco yan. So kapag blanco po si dbcon.php, ibig sabihin, okay po yung configuration file nyo. Then scroll lang po kayo sa baba, then ikakopy po natin yung part na to. Magka-query po tayo dito po sa, yan, dito. So pipaste nyo lang po dito, class. Then maglalagay lang po tayo ng tab dito para pumantay. Ayan. So insert po natin yung pangalan sa carousel. Tapos po, ilalagay na natin laman is name. Hindi nakasama yung ID kasi auto-increment po siya. Tapos, since isa lang po yung column na nilagay natin, therefore, isang value lang nilalagay natin, which is yung file name. Ayan po. Tapos po, kapag po gumana po yung query natin, ikakat po natin yung session pati yung header dito po. Sa loob ng if. Yan. The next po is, subukan po natin mag-upload. Tandaan nyo, wala pong laman yung carousel natin. Upload po tayo na panibagong file. Then LT Spring po tayo. Then upload image. So magkakaroon na naman dito. Then, let's check po if pumapasok po siya sa database na carousel. Ay, sa table na carousel. Ayan po, pumasok na si LT Spring.
Sa pa mag-upload pa ako? Sige. Kunwari, no, mag-upload pa ako ng isa. Choose file. Ito, NGC coins. Upload image. Refresh natin itong database. Nakikita nyo, isa lang yung laman yan. Then, magmamagic, magiging dalawa. Gets ba? The next po, since meron na po tayong name, i-iterate na lang po natin yan sa part na magka-carousel tayo. Bakit po? Kasi po sa carousel, search nyo lang ulit, Bootstrap 5, carousel. Nagkagets nyo ba o bakit? Nagkagets nyo yung reason. Ayan po, ito yung carousel, no? Ay, since third year na pala kayo, lalagyan natin ng caption. Ito, caption. Ayan. Hindi, wag na. Kayo na lang maglagay. Madali lang naman yun eh. So, dito po, ikakopy po natin tong carousel na yung part na yan. Tapos po, punta po tayo kay index.php class. Tapos po, dito po sa baba, ipipaste po natin yan. Then, punta lang po tayo dito sa localhost, then bscpe. Ayan po, dapat ganyan yung magiging laman. So, CMS yan, no? Pero, wala pa tayong picture. Therefore, ang gagawin lang po natin, kung nakikita nyo, pag-aaralan nyo class, dito po, division, ayan no, paulit-ulit lang siya. Kunwari ito, parehas lang siya dito. Ang pinagkaiba lang nila, yung pangalan dito ng image source. Therefore, buburay lang natin niya kasi umulit lang siya. Pero kung papansinin nyo class, no, look, take a look of this. Ito pong una, active. Pero yung the rest, yung sumunod, hindi na active. So typically, kung sino po yung active, siya yung unang papakita. Kunwari, no, nakita nyo, la.jpg yung active, di ba? Tama. Kaya makikita nyo dito, Los Angeles siya. Tapos, kunwari class, lipat natin active dito sa part na to. Which is sa Chicago po. So, una niya papakita, yung nasa Chicago. Sir, paano naman po, pag nilagay nyo po, puro active lahat. Sa tingin nyo, papakita ba lahat ni ano yun? Ayan, active, 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 no? Tingnan nyo yung mangyayari. Pinakita niya lahat. So, dapat po, isa lang po yung magiging active dito. Kasi kung ano nga yung active, yun yung una niyang papakita sa carousel. Ganun lang kadali. Pero, ang problema kasi, mag-i-iterate tayo mamaya, pare-pares lang naka-active. Paano yung iteration? Dito po, maglalagay tayo sa pupunta. Sige. Require once, config/dbcon.php. The next po is, search lang po natin yung select all o kaya page select data. Then scroll nyo lang class, then i-copy nyo lang po yung part na to. Ayan. Pero actually, kahit hanggang dito na lang. Ayan. Nasa po yung iteration part. Ito po yung iteration part. Paste lang po natin yung PHP. Then paste. Tapos po, i-adjust lang po natin ng konti para hindi nakakalito. So, i-select all lang po natin from carousel. Tapos, yung while loop po, dito po natin ilalagay yung mga umuulit. Kaya nga while kasi ulit-ulit yan eh. So, close natin, then i-open natin dito para papasok po natin si HTML. So, dito po, cut, then papasok natin siya dito. Tapos po, image source po natin class is images/carousel/ yan po, PHP. Then ipiprint po natin si $row, then images po. Para po ma-print po lahat ng mga nasa database. Then same lang din po yung alt. Cut lang natin to, ikakopy natin, then ipipaste natin dito. Nalalisin lang natin tong else. Yan. Next po, tingnan natin yung result.
So, meron po tayo error which is number favorite nyo, no? Ano pangalan? Name. Sorry. Wala. Ayan. Tapos na. Kaso, ang problema nga, piniprint niya lahat. Kasi, lahat po naka-active. Ilan yung image natin? 2. So, dalawang beses yung ipiprint. Bakit? Inspect element nyo, no? Kung makikita nyo, class, ito po yung isang iteration, then ito pa yung isang iteration. Ayan, no? Diba? Active. So, next po is, refresh natin ulit, no? Papatong siya. Inspect element. Makikita nyo, dalawang active siya dito. Ayan, no? Dapat, isa lang yung magiging active. Kaya pag binura natin to, ay, walang active. Nagigets nyo siya? Ayan, no? Dalawa yung active. Isa active, pangalawa active. Kaya nga pare silang active. So, gagawin nyo po dyan, para mawala yung error class, maglalagay lang po tayo, magdi-declare po tayo ng value, which is $counter. Is equal po siya sa 0. Tapos po class, maglalagay lang po tayo ng query dito, or sorry, PHP code. Sabihin natin, if counter, $counter, sorry, is equal po siya sa 0, then ang gagawin po natin, i-echo lang po natin yung active. Semicolon dito. Tapos class, sa while po, dito po sa while, ang gagawin niya lang po is $counter plus plus. So, ibig sabihin, starting po natin is 0. Then, i-check niya po if counter is equal to 0 po. Kapag counter is equal to 0, active siya. Then, magka-counter plus plus na po tayo. So, magwa-1 na siya. So, isang beses lang po magpiprint si counter. Therefore, kapag puniran natin yan, yan na po yung lilitaw. Gets nyo? Amazing. Upload pa ako ng panibago, ha. Kunwari, no, upload po natin yung ito, yung favorite ni Ronel. Upload the image, na-refresh po natin CMS. Yan. Diba? Di mo namimiss si Ronel. Yung trees. Ganun lang.